Oh, tingnan pa natin itong bago tayo magtapos, itong reconciliation, maganda to. Sigurado ako marami sa inyo ang makaka-relate dito sa hinayupak na reconciliation na ito. Siya lang naman ang nagpasimuno niya. Nagpa-interview siya kay Katunying na tinanggihan yung posisyon ng Oy, J. Ruiz, kakahiya ka naman. Tayo na, wala ka pang ilang buwan, papalitan ka na kagad. Walang hiya ka kasi, hindi ka marunong. O, tawagin, kasi kailangan pag sumipsip ka kay Marcos, puta, kailangan pati yung hinlalaki niya sa paa malinis. O, tinan mo si Katunying, ang galing sumipsip. O, nagpa-interview siya, and then, tinanong siya ni Katunying, are you open for reconciliation with the Duterte? Sabi niya, yes, okay ako. Ayoko na meron akong kalaban. Sa lahat, gusto kong makipag-ayos. Diba? Sabi niya, naku, magko-confess pa ako dito. May mga pag-ganun-ganun pa siya. Putang ina, sino ba nag-open ng reconciliation na yan? Ikaw lang namang ugok ka. Kayo lang naman ni Katunying, alam naman natin na yung inyong interview, scripted naman yan. Alam mo naman na yung mga itatanong niya. Kaya ang bilis mo sumagot kasi tinan mo, dito, pag media yung kaharap mo, pag tinanong ka, putang ina, para kang natatae. Oh, pero pagka ang tanong sa iyo alam mo na yung sagot, kumpiyansa ka na sumagot. Ikaw ang nagsabi that you want to reconcile with them. The Dutertes doesn't want anything to do with you or doesn't want anything na manggagaling sa iyo. Wala na. Bloodbath na nga ang gusto nung Ali. Oo, all out na yan. Sabi ko nga sa iyo, you are almost out of Malacanang. 3 taon na lang. Mawawala ka na dyan, buwisit ka. Sino pang gustong makipagbati sa iyo? O kung ako si Inday Sara, I am gunning for the presidency this 2028 and I know that I'm very popular now. I'll just maintain it. Ikaw, palabas ka na. Putang ina, kailangan mo na talagang makipagbate dahil alam mo lahat ng kahayupang ginawa mo dyan, babalikan ka ng kamay ng batas. So ang gusto niyang mangyari, putang ina, siya pa yung magpapakipot, siya pa yung magbibigay ng terms. Siya naman yung gusto maipagbate. Tanga ka ba? Nung sinabi mo yan, ipinamuka lang sa'yo ng mga Pilipino, pati ng mga nagmamahal sa Duterte at mga Duterte, ipinaramdam lang nila sa'yo na tanga ka ba? Matapos mong taraydorin, gusto mo bati-bati na lang? Bobo ka ba? Matapos mong ipatapon yung tatay nila, bati-bati na lang? Matapos kang manalong presidente dahil sa kanila at ipalibing ang tatay mo, tinrider mo sila tapos sasabihin mo na ayaw mo ng gulo. Gago ka ba? Yun lang ang sagot nila doon. Wala silang hinihingi talaga sa'yo. Humihiling lang sila sa'yo. Kasi nga, ikaw ang nag-open up ng kabubuhan na reconciliation na yan. Ang sabi nila, which is alam mo na imposible, para talagang makita natin kung sincere ka, pauwi mo si Duterte. Total, ikaw naman ang nagpadala niyan dun. Anong sagot nitong gunggong na to? Anong sagot niya? Ang sagot niya, hindi, ayoko nang may kondisyon. Hindi ba? Sabi nga, sige, magpa-drug test ka muna para bati-bati tayo. Pucha, tinan mo, nagalit. Ayaw daw niya na may kondisyon. Kapag naipagbati ka, gago. Ikaw lang naman ang nakikipagbati, hindi naman sila. Actually, binigyan ka nga nila ng tasks na alam nilang hindi mo kayang i-perform. Meaning, they do not want anything to do with you anymore. Ayaw na nilang makausap ka, makita ka, isipin ka. You are an outgoing president whose survey, whose trust rating is going down and down and down. Parang kanta ng yan, sex bomb, pababa ng pababa. Papunta ka na dun sa impyerno. Bakit pa kami makikipagbati sa'yo? Sukan-sukan na tao sa'yo. Hindi nga nanalo yung mga kapartido mo mantakin mo. Lumipat sila sa partido mo para lumakas sila, putang inang yan.
Naging kiss of death pa yun. Nangamatay yung iyong mga yung iyong mga kapartido. Si Pacquiao, si Mong Revilla, kalakas CMD eh. Si Pacquiao, si Tolentino, si Abibinay. O hindi ba dahil sa iyo? So dapat ka doon ka makipagbati dahil sinira mo ang mga karera nila. Diyos ko po. Pakinggan natin yung sasabihin niya tungkol dyan. Ivan Irina, Channel 7. Mr. President, Hi. again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said... No. That's not how reconciliation works. No. That's not how reconciliation works. Gago ka pala eh. Putangin na mo, ikaw nakikipag-reconcile eh. Ano yung gusto mo, bati-bati na lang, okay na yun? Putangin na diktador ka? Tanga ka pa? Di sana, hindi ka nakikipagbati. Di sana, sinabi mo yung Katunying, are you open with reconciliations with the Dutertes? No. Why would I reconcile with them? Di sana yun na sinabi mo. Putay na ikaw tong parang aso eh, na yes, gusto ko maipagbati, ayaw ko nang may kaway. Tapos putang ngayon, ganyan ka sasagot. No. Wala dapat terms and conditions. Yung pa ikapag-reconcile. Gago! First off, you started it. Ikaw nagsimula niyan eh. Ikaw ang ikaw ang nag-conceptualize ng bati-bati na yan. Kung di ka naman tanga kayo ni Katunying. Tapos ngayon, nag-set sila ng conditions. Napahiya ka. Hindi mo kayang gawin. Drug test, hinihingi sa'yo. Di mo kayang gawin. Pauwiin sa Duterte, hinihiling sa'yo. Di mo kayang gawin. Sabihin mo na lang na I cannot do kung ano yung nila, yung mga conditions nila. Because it's out of my control. Yung hinihiling nila na pabalikin si Pangulong Duterte is out of my control. It's in the ICC's hands already. I cannot do anything about it. So basta ako, I'm trying to reconcile with them. I'm trying to yung mend yung gap. If they're gonna give conditions and hindi ko naman kayang gawin yung mga condition na yan, sorry na lang sa akin. Ayaw nila ng reconciliation. Ganun sana, hindi. No, wait. Hindi pa pwede yung ganyan. Gago ka ba? Hindi pa pwede yung ganyan. Ikaw yung naunang nakikipagbati tapos ngayon mas galit ka pa? Baliw. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tangina mo, ewan ko sa'yo. Gago, ikaw lahat gumawa niyan eh. Ikaw lahat yung gumawa, ikaw yung may kasalanan. Pwede ba naman yun na nambabae ka? Nambabae ka, no? Chinukchak mo ng chinukchak yung kabit mo. Nahuli ka ng asawa mo. Tapos sasabihin mo sa asawa mo, bati na tayo. Baka gusto ko makipag-ayos sa'yo. Tapos sasabihin ng asawa mo na, makikipag-ayos ka sa akin matapos ang ginawa mo. Mangako ka na hindi ka nauulit. Hiwalayan mo na yung babae na yan. Tapos sasabihin mo, hindi pwede. Ano ka ba? Ba't ko hiwalayan yung babae ko? Ang usapan lang naman dito, magbati na tayo. Pag ayaw, hindi pa pwedeng nakikipagbati na sa'yo kung ano-ano pa hinihiling mo. Gago. Tangina mo, ikaw may kasalanan eh. Ikaw ang salot eh. Ikaw ang salot sa samahan ninyong dalawa eh. Tapos gusto mo ikipagbati ka, ganun-ganun na lang. Gusto mo okay na yun, okay na, apir-apir na tayo, ganun. Tangina natural. May kasalanan ka, sinusuyo mo, nakikipag-ayos ka, dapat, unang-una sa lahat, matuto ka munang aminin kung ano yung pagkakamali mo. Nakikipag-reconcile ka nang hindi mo alam kung anong kasalanan mo, gago ka. Ang inan yan, anong klaseng tao yan? Klaseng utak meron ka. Tangina sobra naman ang taas ng tingin mo sa sarili mo, na lahat na lang ng tao tatanggapin yung kabobohan mo. May kasalanan ka, pinatapon mo yung tatay nila, gusto mo ganun-ganun na lang yung bati-bati na lang. Utangin na, diyan mo makikita, hindi talaga sincere itong gagong to sa ginagawa niya sa buhay niya. Hindi talaga siya sincere sa mga sinasabi niya.
Itong kupal na ito, kapag may sinabi ngayon, bukas iba na. Puta, iba-iba mood niya. Ewan ko kung anong tama, ano bang tinitira nito. Iba-iba tama niya. Ngayon naman, ang tama niya, tamang ano siya. Tamang, siya yung pinakamagaling. Noong nakaraan, yung tama niya, tamang ano siya tamang bait. Ngayon, tamang kupal Oo Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Wala talaga, tanga. Wala talagang pupuntahan dahil ayaw talaga nila makipag-ayos sa'yo hanggat hindi mo nga nahihit o nare-reach or at least kinokorek yung pagkakamali mo. Unang-una sa lahat, Bongbong, alam mo ba na may pagkakamali ka? Kung wala kang pagkakamali, putang ina in the first place, bakit ka makikipag-reconcile? Gago. Alam mo na may ginawa kang kasalanan, kabalbalan, kaya kayo nag-away. Di ba? Pwede ba yun? Nag-away kayo, wala kang ginawa? So alam mo kung ano yung ginawa mo. I-correct mo yung mga maling ginawa mo. Yun lang naman ang sinasabi nila Kung sa magsyota ng babae ka, paano mo i-correct? Yung ginawa mo, hiwalayan mo yung babae, tapos magpakatino ka na sa relasyon natin. Ganon, hindi pwedeng bati na tayo tapos sinutsuk-tsak mo pa rin yung kabit mo. Hindi pwedeng ganon, sir. Kung yan ang logic mo, tangina, no wonder. No wonder. Walang nangyayari sa bayang Pilipinas kasi wala ka talagang logic. Yung moral compass mo talagang sabog. And that condition Tapos is na. That's not reconciliation. Bring That's not SPRD even home na po. that's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. Of course, ganun talaga. When you are at fault and you're trying to mend, you're trying to amend what's wrong. Kung ikaw yung may kasalanan and you're trying to apologize, may consequences yan. At kasama dyan yun na, ikaw ba kaya mo bang mangako na pag nagkabati tayo, hindi ka namang bababae? Hindi ba? Mantakin mo. Hindi pa pwedeng ganyan. Hindi pa pwedeng nakikipagbati na nga sa'yo tapos magsiset ka ng kondisyon. Utang ina, ikaw yung may kasalanan, ikaw pa yung matapang na mag-set ng kondisyon. Utang ina, kapal ng mukha mo. Saan ka nakabili ng tigas ng mukha? Bibili ko. Walang hiya, That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Tapos talaga, matagal na. Matagal na tapos usapan, wala naman nakikipag-ayos sa'yo. May nakita ka bang Duterte na nagsabi na, are you willing to reconcile with the Marcos? Puta, nakita mo si Basti, tanungin mo niyan. Putang ina, baka sampaling ka niyan. Si Inday, tanungin mo niyan. Sabi nga ni Inday, di ba? If you're saying sorry, pero sinadya mo yung mga bagay na ginawa mo, hindi pa pwede yung sorry. You have to pay for it. Soon, Bongbong Marcos, you will pay for whatever na mga ginawa mong kahayupan sa bayang Pilipinas. You'll pay for it. The day of reckoning is coming. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. What will come up? What's needed? Hindi niya alam. Kasi talaga, hindi niya alam kung papaanong magpakumbaba. Ganyan yung mga mata pobre. Hindi niya alam kung papaano sisimulan yung pag-apologize. Why? He never claims or he never accepted na may kasalanan siya. Hindi ka pa pwedeng makipag-ayos sa kalaban mo kung hindi mo tinatanggap sa sarili mo na you are also at fault. Di ba? Hindi niya alam when to start, how to start, kasi nga, putang ina, alam niya, marami siyang kasalanan. At ang masaklap dito, nagpapanggap siya na mukhang wala siyang kasalanan. Kaya na ganyan ang mga kriminal mag-isip. Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge at the... I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Yun, pakinggan mo, gago.
Sinabi nga nila balik mo si Pangulo. Sinabi nga nila ikaw, stop mo yung impeachment. Nakikipag-ayos ka, di ba? Pag nakikipag-ayos ka, nakikipag-negotiate ka. Oo, hindi ikaw yung magsiset ng parameters. Hindi ikaw yung magsiset ng ng mga kondisyon. Ikaw yung nanliligaw, di ba? Ang pakikipag-ayos, pakikipagbate, lalong-lalo na, parang negosasyon yan. Oo, parang negosasyon talaga yan. Kailangan mo siyang ma-win. Kailangan mo ma-win ulit yung respect and yung trust niya. Anong gagawin mo? Putang ina, magmumukhang aso ka lang. Hindi pwedeng ganun. Kailangan paghirapan mo, kung kailangan magsibak ka ng kahoy, i-give ka ng tubig, gagawin mo kasi nga nanliligaw ka ulit. Pero putang ina ka, ikaw na yung nanloko sa taong bayan. Tapos putang ina, makikipagbati ka sa taong bayan, may demand ang taong bayan, sasabihin mo na, ano ba kayo, ba't ang dami yung demand? Di ba? Ikaw tong una sa lahat ang nanghihingi ng pangalawang chance, tapos gusto mo ikaw magsiset ng rules. Putang ina, kapal ng mukha mo naman. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayun, di ganun ang gawin mo. May hinihingis, takinan to, tanga talaga, no? Kino-contradict niya, kakasabi lang niya, biglang nagbago na naman siya sa dulo. Ganun nga. Meron akong kondisyon. Kung gustong magkabati tayo, if you cannot, then get the hell out. Lumabas ka na, lumayas ka. Ayan yung kondisyon. Sabihin mo lang, Bongbong, kaya mong i-hit o hindi? Sorry, narinig ko nga yung mga conditions nila. Ang hirap nung mga kondisyon nila kasi unang-una sa lahat, yung sa ICC, hindi ko naman yan kontrolado. Yun dito naman, batas naman ang nag-utos sa atin na ipadala siya doon. Alam mo, para kawawa nga ako dito kasi nakatali ang kamay ko. Kailangan ko sumunod sa batas. Pero pag sumunod ako sa batas, magiging kagalit ko naman yung pamilya nitong ng Pangulong Duterte. Kaya mamimili ako yung tutupad ba ako sa batas o yung relasyon ko sa kanila. Hindi ba? Ganun yun hindi putang ina, parang pwede ka na nga magsinungaling na ganyan para magmukha kang matinong tao na at least kinukonsider mo pa rin yung pagkakaibigan mo. Kaya lang, your friendship ends when your job starts, di ba? Parang ganun ganyan din si Pangulong Duterte, my friendship ends when my presidency begins, di ba? Dapat ganun ang mo hindi. Hindi mo nga alam kung papaano mo i-articulate yung sagot dito sa tanong na ito ikaw tong gustong maipagbati. Dapat ganyan hindi ko kayang gusto ko talaga makipag-ayos yung kanilang hiling kasi imposible pa sa ngayon pero subukan natin lahat ng makakaya natin para yung kanilang mga hiling ay masagot natin, makuha natin, tapos makipag-usap tayo sa kanila ulit. Ganun dapat. Kung madiplomasya ka ng tao, kaya lang putang ina, taas-taas ang tingin mo sa sarili mo, kala mo gwapo ka. Ayoko nga ng kaaway. Ayaw niya ng kaaway. Ayaw niya ng kaaway pero nakikipag-away siya. Parang baliw, no? Ay, nako. Anyways, maraming salamat mga boses sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Magandang hapon po! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap